chance because opportunity knocks only once. So I grabbed the opportunity and here I am today standing in front of you. I am willing to share my experiences and fond memories here in our beloved school. So it is an absolute honor to stand before you today as we celebrate you students and this remarkable milestone in your educational journey. This moving up ceremony and graduation rites is a testament of your hard work, perseverance, and patience. I want to congratulate you all. Everyone, the proud parents, students, please clap your hands for your parents, for their dedication and support. I am also congratulating our dedicated teachers and school administrator. So let's just make this light and short kasi mainit na po. I will just share some of my memories here. Naalala ko nung ako ay isang kinder pa lamang. Pumunta ako sa harapan. Di ba tinatanong tayo ano ang pangarap natin pag tayo ay lumaki? Sinabi ko dati, when I grow older, I want to become a flight attendant. Dahil idolo ko ang isa kong tita. May katangian siya ng isang flight attendant. Maganda, matangkad. Kaso, yun ay nagbago dahil di tayo pinalad sa height. Nung ako ay elementarya, nagbago ang aking pangarap. Sabi ko, gusto ko na lang maging isang guro tulad ng aking nanay. Subalit, nakikita ko siya laging stress, madaming paperworks, tapos may mga pasaway pang estudyante. Sabi ko, ayoko na pala maging guro. Hindi ko makakalimutan noong ako ay elementarya dito. Dito ako natuto kung paano sumayaw katulad ng folk dance, interpretative dance, modern dance. Dito din ako natuto kung paano tumula, sumama sa pageant, at mahasa ang aking memorya sa pagsama sa mga quiz bee pag may mga private schools day. At syempre, laging nakaalalay sa akin ang aking nanay, si Nanay Dita, ang aking lola, at ang aking mama. Hindi ko to makakalimutan dahil ito ang nagsilbing pangalawang tahanan na humubog sa aking pagkatao upang makarating ako sa kinakatayuan ko ngayon. Noong ako naman ay grade 6, graduate na kami, di ba? Sabi ko sa mama ko, "Ma, abo ko naman ako sa SDI. Sa tinaman nga ako nabuhay. Takagagatikot nga ako na mo. Dahil ako mga barkada." Pinayagan ako ni mama mag-exam. I took the first exam sa science-oriented class. Nakapasa ako. Pag nakapasa ka doon, may review doon for the final exam for SOC students. Pabalik-balik ako sa nabuhay, nagre-review kasi gusto ko nga mag-aral doon. Kaso nung time na kailangan ng mag-exam para sa final, sabi sa akin ni mama, "Hindi ko naman niya ka sana buhay, hindi nga niya ka nataong bumatloy sa tinampo." Kaya na-discourage ako. So, ayun, dito na lang talaga ako nag-aral. At hindi ako nagsisi na sinunod ko ang magulang ko dahil alam nila ang tama at karapat-dapat sa atin. Sa mga grade 6 students, sa susunod na kabanata ng inyong buhay, which is junior high school, you need to learn new skills. You need to embrace it dahil magagamit nito sa inyong future life. At malay nyo, ito ang makatulong upang maabot ang inyong mga pangarap. Okay lang kung may mga inspirasyon kayo
tulad ng girlfriend, boyfriend, crush. Pero dapat ay magsilbing inspirasyon lamang sila. Hindi dapat aabot sa punto na ang oras at mundo mo ay sa kanya na lang umiikot. Laging susundin ang ating mga magulang dahil alam nila ang nakakabuti para sa atin. Lagi niyong tatandaan, walang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Kailangan niyo din pumili ng maayos na mga kaibigan at mapagkakatiwalaan. Pagtungtong nyo sa junior high, magkakaroon kayo ng exploration. Madami ang katanungan nyo sa inyong sarili. Lalo na pupunta ka sa new environment. Magkakaroon ka ng self-awareness at kikilalanin mo ang iyong sarili. Huwag matatakot mag-try ng new things na magkamali. Failures and mistakes, kasama yan ng buhay natin. At kailangan natin ito para makapulot tayo ng aral. Students, ano ang ating tema sa ngayong end of school year? Sabay-sabay nga, students, ano ang tema natin para sa ating school year? Ang ating tema, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ng bagong Pilipinas. Napakasimpleng intindihin at unawain. Unity, pagkakaisa at kooperasyon. Pag may salitang unity, ito ay nagdudulot ng katahimikan at katiwasayan. Kailangan tanggapin at respetuhin ang pagkakaiba ng bawat individual. Kailangan natin magtulungan upang umusad ang ating bansa. Ang mga mag-aaral, ang guro, ang ating komunidad na ating ginagalawan upang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. For the new Philippines, sa pagiging simple at masunurin na mamamayan sa ating komunidad, isa na tayo sa tumutulong upang sumulong ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili. Kaya kayong mga mag-aaral, kayong mga kabataan ngayon, ang tutupad sa gusto nating hangarin, ang magkaroon ng mas magandang at progresibong kinabukasan upang may magisnan na magandang komunidad at bansa ang mga susunod na henerasyon. Bilang mga mag-aaral, ang kailangan niyong gawin ay mag-aral. Pagdating naman sa bahay ay maging isang masunurin na anak at kapatid. Para naman sa ating mga magulang, kailangan ay maging isang ehemplo o magandang example tayo sa ating mga anak upang maiganyo sila na maging successful sa buhay nila.